Magandang hapon po. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng tricycle driver sa Maynila. Ginawa raw ito ng suspect matapos batukan ng biktima. Nakatutok si Jomer Presto, exclusive. Nakipag-appear at handshake pa ang 28 anyos na si alias Jason sa ilang kabataan sa Evangelista Street sa Santa Cruz, Maynila, mag-alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. Pero nang hindi makipag-appear sa kanya ang 28 anyos na si alias Jovel, pinagbabatukan niya ito ng ilang beses na sinundan pa ng ilang suntok. Nakalayo sa kanya si alias Jovel. Maya-maya lang, nakita sa video ang pagdanak ng dugo mula sa tagiliran ni alias Jason. Nasaksak na pala siya ni alias Jovel. Bago ang paninaksak, may kitang nagkakape ang suspect na isang tricycle driver at nag-aabang ng biyahe. Tila hinawi ng biktima at ng kaibigan nito ang ulo ng suspect, kaya ito napatayo at tila may dinudukot sa kanyang bulsa. Sa kasagsagan ng gulo, may kita ang lalaking humawi sa ulo ng suspect na may hinugot rin sa kanyang bulsa at inabot sa isa pang lalaki bago sila umalis kasama ang biktima. Siyempre naghahanap buhay, yun, napagtripan, nakaupo doon. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay makalipas ang 3 oras. Kili-kili, 3 tama eh. Sa tingin ng barangay, dinepensahan lang ng suspect ang kanyang sarili. Siyempre, kahit na sino naman na provoke, gaganti't gaganti. Makalipas ang 4 na oras, natunton si alias Jovel na nagtago raw sa mga bubong. Kusang loob naman siyang sumuko sa mga otoridad. Sabi ng isang saksi, dati nang may alitan ng dalawa matapos maging kasintahan noon ni alias Jovel ang naging kasintahan din ng biktima. Nagselo siguro. Natagal na yan, nag-aalitan doon. Naharap sa reklamong homicide si alias Jovel. Sinusubukan pa namin siyang makuha ng pahayag, gayon din ng pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jomer Presto, nakatutok 24 oras. Isang security guard ang nang-hold up sa mismong bangko na binabantayan niya at ang mga nahulikam na krimen sa pagtutok ni Darlene Cai. Abala sa trabaho ang mga empleyado ng bangkong ito sa Iba, Zambales nang biglang lumapit ang gwardya nilang naka-duty. Pero maya-maya, bumunot siya ng baril at nagdeklara ng hold up. Inutusan niya ang manager at mga empleyado na pumunta sa vault. Ginawa niya po yun for 670,000 na pera sa vault. Then after that po, sumakay po siya ng tricycle. And nung makarating sa bandang Posada Street, bigla na lang pong tumutok ng baril sa victim number 2. At doon po, tinangay na po ng tuluyan yung tricycle. Lunes nangyari ang pagnanakaw. Natagpuan kalaunan ng pulisya ang inabando ng tricycle habang ang suspect inaresto nitong Huwebes sa bayan ng Santa Cruz. Nag-report po yung isang waiter doon regarding nga po doon sa presence ng isang lalaki na naglalabas ng baril. Doon po naaresto po yung ating suspect sa pang-hold up dito sa isang bangko at yung pagkakarnap po. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. 2 tindahan naman ang ninakawan sa Zamboanga City. Hulikam ang paglapit ng isang lalaki sa tindahan sa barangay Cabalway. Nagpanggap na bumili ang suspect pero pagtalikod ng tindero, dinukot at tinangay ng lalaki ang lalagyan ng pera na may lamang 1,500 pesos. Sa isang tindahan sa barangay Santa Maria, tinangay ang 5 tray ng itlog na mahigit 1,000 piso ang halaga. Agad siyang tumakas sakay ng isang motorsiklo. Tinutugis ang 2 suspect. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras. Sinimulan na ng mga otoridad ang pagsisilbi ng arrest warrant ng Sandigan Bayan sa mga dawit sa mga kinurakot na flood control project. Isa sa mga pinuntahan ng otoridad ang condominium unit ni dating Congressman Zaldico. Tinutukan niya ni Darlene Cai. Bit-bit ang arrest warrant, pinuntahan ng warrant and subpoena personnel ng Taguig Police ang bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isang luxury condominium sa Taguig pasado 11 kaninang umaga. Pero wala silang inabutan doon. Sabi raw ng naka-duty na manager ng gusali, wala roon siko at halos 1 buwang selyado ang kanyang unit. Patuloy raw ang surveillance at monitoring efforts sa mga pulis para hanapin at arestuhin si Ko. Kahapon inilabas ng Sandigan Bayan ng mga arrest warrant laban kay Ko at 15 iba pa mula sa DPWH at Sunwest Corporation na pagmamay-ari ng pamilya ni Ko.
Parehan sa mga kasong malversation of public funds through falsification at 2 counts of graft para sa umunoy substandard na 289 peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Walang piyansa ang kasong malversation of public funds. Kasabay ng warrants, naglabas ng whole departure order ang Sandigan Bayan para sa lahat ng akusado. We released the warrants of arrest kahapon. It was received by the CIDG from the PNP CIDG. So we expect them to serve and implement the warrants of arrest. Now, as ordered, they are mandated to bring the persons of the accused before the court. And then after ng yon, Hanggang ngayong hapon, wala pa raw natatanggap na impormasyon ng Sandigan Bayan na may dinampot na ang mga otoridad. we treat these cases like any other case. So ang presence namin this Saturday is without pa itong mga flood control cases. Ito talaga yung regular duty namin. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ng abogado ni Zaldico na si Attorney Rui Rondain na nagtitiwala silang nasunod ang regular procedure para sa paglalabas ng arrest warrant. Aaksyonan at haharapin daw nila ito. Sinabi kahapon ni Interior Secretary John Vic Remulla na may impormasyon silang nasa Japan Siko sa nakalipas na mga araw. Sa isa namang pahayag, sinabi ng DILG na kumikilos na sila sa utos ng Pangulo kaugnay sa pag-aaresto sa mga akusado ng mga kasong may kaugnayan sa flood control projects. Inutusan na raw ng DILG ang PNP na ipatupad ang mga arrest warrant nang naaayon sa batas at due process. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. May red notice na ang otoridad sa tinutugis na si Cassandra Leong na wanted dahil sa kasong kaugnay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ang pinakahuling impormasyon sa lokasyon ni Ong, sa Japan daw siya huling na-track noong Enero. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release ho siya. No? So hindi siya Paano po nangyari yon, Mr. Chair? Mr. President, actually nagulat rin ako. Ikinagulat kahapon ng mga senador ang impormasyong at large ngayon si Cassandra Leong na may kasong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Noong 19th Congress, nasa kustodiya ng Kamara si Ong matapos i-cite in contempt at dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. December 2024, nilift ng komite ang contempt orders kay Ong dahil sa kanyang medical condition kaya nakalaya siya. So they are duty-bound to release her. Otherwise, baka naman sila ang makasuhan ng arbitrary detention or ano pang mga ibang kasong paglabag sa karapatan ni Cassie Leong. Base sa record ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, huling na-track si Ong sa Japan noong Enero. Pero ngayon, hindi na raw alam kung nasaan si Ong. That we are not privy anymore. So ngayon, we have to backtrack everything with regards to her movement. Sabi ng PAOC, tanging immigration lookout order para kay Ong ang meron noon at wala pang nakasampang kaso, kaya pwede pa siyang makalabas ng bansa. Abril na isampa ang kasong qualified human trafficking sa korte sa Angeles, Pampanga laban kay Ong. Pati kay dating presidential spokesperson Harry Roque na tumulong para makakuha ng operating license ang Lucky South 99. Mayo naman na maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa kanila. Sa ngayon, may red notice na laban kay Ong. Magko-collaborate po ang mga ahensya ng gobyerno sapagkat nakakalungkot nga po na nahirapan tayong hanapin ngayon. Bakit importante ang Kongreso dito? Sapagkat sila po ang huling may hawak kay Catherine Cassandra Leong. Samantala, nag-apply na rin ng red notice ang pamahalaan laban kay Roque na kasalukuyang nasa the Netherlands at humihingi ng political asylum doon. Alam ni Mr. Roque at alam ni Cassie Leong na yung kanilang negosyo ay incorporated for the purposes of conducting trafficking in persons. Kaya ahabulin po natin yung dalawang yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inihimlay na sa libingan ng mga bayani si dating Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Bumuhos ang pagdadalamhati ng kanyang mga kaanak at ilang malapit na kaibigan. Dumalo rin ang ilang opisyal ng gobyerno. Bago ang libing, nagkaroon ng funeral mass sa Santuario de San Antonio Church sa Makati City. Nagsilbing Defense Minister si Enrile noong administrasyon ni dating Pangulong Marcos Sr. at dating Pangulong Cory Aquino.
Sa isang pahayag, kinundina ng grupong Selda ang Heroes Burial kay Enrile dahil sa naging papel niya sa paglalatag ng martial law kung kailan libo-libo ang namatay at nawala.